Nagsisimula ang serye sa pagdadala sa atin sa isang fantasy town na nagngangalang Evelstein. Nakikita natin ang isang matandang lalaki na binansagang sinungaling na hukluban. O di kaya iyon ang tawag sa kanya ng mga tao sa slums. Isang star magic lang ang kaya niyang gamitin. Pero napakayabang niya na tinatawag niya ang sarili niyang isang mahusay na mage at napakasama pa ng ugali niya. Sa punto na nagwawala siya kahit na sinusubukan lang siyang biruin ng mga bata. Pero nakita natin ang isang batang lalaki na naging disipulo niya. Wala siyang malalim na dahilan para gawin yon. Kailangan lang ng matanda ng mga tagasunod at kailangan naman niya ng kaalaman. Kaya sa paglipas ng mga panahon, nakikita natin siyang nagsasanay ng kanyang mana. Nang simulan niyang ilabas ito, nagulat ang matanda na nakuha niya agad ito, iniisip kung henyo ba siya. Pagmulat ng bata, itinaas niya ang kanyang kamay at sinimulang i-channel ang kanyang mana doon hanggang sa magpakawala siya ng mana arrow. Tumagos ito sa isang kalapit na puno at ang matanda ay natulala, hindi makapagsalita. Ito ang resulta ng isang buong taon na pagsasanay. Habang ginagawa ng bata ang lahat ng uri ng utos para sa kanya, naging 1-star mage siya. Sabi ng matanda, narinig daw niya na sa kabila ng northern wall ng Evelstein, may mga paslip na maharlika na umaabot sa 3 stars bago pa man ang kanilang coming of age ceremony. Iyon ay isang antas na kahit gugulin ng isang hamak na tulad niya ang buong buhay niya sa pagsasanay ay halos hindi pa rin maabot. Kaya hindi siya dapat maging mayabang dahil sa kanyang kakayahan, babagsak siya sa oras na marating niya ang pader ng 2 stars. Sabi ng bata, palaging mahaba ang sermon ng matanda tungkol sa lahi, na sinasabi sa kanya na ang mahika ay tungkol lang doon. Gaano ka man magsumikap, walang saysayang lahat. Patuloy niyang ipinapasok sa isip niya na mayroong hindi malalagpas ang pader sa pagitan ng mga maharlika at karaniwang tao. Marahil ito ay isang manifestasyon ng kanyang pananabik sa lahat ng bagay na hindi niya nakamit, pero ang gabing iyon ay parang napakahaba. Kinabukasan, habang bumubuhos ang ulan, bumalik siya sa kanilang kampo, para lang matagpo ang patay na ang matanda. Ang buong katawan niya ay puno ng pasa na parang binugbog siya hanggang mamatay. Inakala niya na nakipag-away ito kung saan at nabugbog. Pero kinuha ng bata ang kanyang pala at hinukayan pa rin siya ng libingan. Nang malaman niya kalaunan na binugbog hanggang mamatay ang matanda ng mga gwardiya, sinabi nilang nahuli itong sinusubukang magnakaw ng 2-star spellbook mula sa isang bodega. Walang nakaintindi kung bakit gagawin ng isang matandang walang ambisyon ang isang bagay na ganoon. At kahit na marahil ay para turuan siya ng mahika, sa kasamaang palad, hindi mahalaga ang mga alalahanin ng matanda tungkol sa lahi dahil imposible siyang magkaroon ng dugong maharlika dahil hindi naman siya orihinal na tagamundong ito. Tulad ng nakikita nating may access siya sa isang status window. 4 na taon ang lumipas mula noon. At ipinakilala sa atin ang isang babaeng nagngangalang Katya Flamheart. Siya ang dating ginang na ngayoy bumagsak na pamilyang Flamheart, isang Vey County, at isinilang siyang isang maharlika. Pero ngayon, isa siyang 3-star mage, at maraming grupo ng mersenaryo ang naghahanap sa kanya. Habang nananatili sa Evelstein, tumanggap siya ng mga kontrata sa pamamagitan ng Beldon Mercenary Corps, at tinuruan niya ang batang sumali sa corps na gumagamit ng 1-star magic. Ganoon karami ang natutunan niya mula kay Katya, isang 3-star mage. Kalaunan sa isang tavern na tinatawag na Beldon Steer, sinasabi ni Katya sa kanya na natural lang para sa isang mage na magkaroon ng pagnanais na umangat. Sa wakas, nalaman natin na ang pangalan niya ay Derek. Sabi niya, alam niyang may ganoong talento siya, at sa kabila niyon, ang labis na kasakiman ay magpapabagal lamang sa kanyang pag-unlad. Sinabi niya sa kanya na tatandaan niya yon, at sinabi ni Katya na dapat niyang ipikit ang kanyang mga mata at damhin ang kanyang mana. Kailangan niyang pakiramdaman ng mahinahon kung saan ito nabubuo at kung anong uri ng daloy mayroon ito. Kailangan niyang isipin na gamitin ang kanyang mana para gawing totoo ang imahe na iniisip niya. Habang sinisimulan niyang i-channel ang lahat ng kanyang mana, sinabi niya na tiyak na mayroon siyang malaking halaga ng likas na mana, at marahil ito ay dahil sa dami ng kanyang karanasan sa labanan. Pero matatag din ang kanyang kontrol sa mana. Pagmulat ni Derek ng kanyang mga mata, isang malakas na tunog ang nagsimulang kumawala, at nagulat si Katya habang umaalingaw ito sa buong tavern. Lahat ng mga customer ay nagtatanong kung ano ang ingay na yon, at iniisip kung sinusugod ba sila. Sa huli ay tumigil ito, at humihingal si Derek habang nakatingin sa kanyang mga kamay habang hinahawakan siya ni Katya, sinasabing huwag siyang magsasalita, at sumunod lang sa kanya. Ilan sa mga tao ay lumabas at sinabing tiyak na may narinig silang parang pagsabog, at kailangan nilang maghanap ng maingat. Nakikita natin silang lahat na iwinawasiwas ang kanilang mga armas habang ginagabayan siya ni Katya sa isang eskinita. Tinanong niya kung anong problema, at sinabi niyang kailangan niyang makinig ng mabuti sa sasabihin niya. Tinanong niya kung bakit siya seryosong-seryoso, at sinabi ni Katya na tulad ng alam niya, sensitibo ang mga maharlika sa kanilang mga pribilehiyo, at ang mahika ang pinakadakilang pribilehiyo sa kanila. Itinuturing ng mga tao ang likas na lakas bilang isang biyaya, pero para lang iyon sa mga maharlika. Sa mga karaniwang tao, napakabihira na may umabot sa 3 stars, pero kadalasan sila yung mga nag-alay ng buong buhay nila sa mahika.
At ang ginamit mo lang ay isang 2-star delusion spell na tinatawag na auditory hallucination. At ganoon, sa edad na 14 na, naging isa siyang 2-star mage, tulad ng ipinapakita ng status window na yon mismo ang spell na nakuha niya. Pagkatapos nyon, naglakbay si Katya kasama niya, at ipinasa ang iba't ibang spell na alam niya, at tinuruan siya tungkol sa mataas na lipunan na dati niyang ginagalawan noong Maharlika pa siya. Nanatili siya ng isang buong taon. Umalis din siya sa huli, at narinig niyang kinuha siya ng county ng Alvester bilang isang pribadong tutor. Ang pamilyang Alvester ay ang uri ng pamilya na kahit ang Grand Duke ng Kabisera ay kailangang maging magalang dahil kapanalig nila si Count Alvester. Para kay Katya, hindi ito isang alok na maaari niyang tanggihan. Ang pagiging guro ng mahika ng isang Maharlika sa ganoong antas ay isang napakalaking biyaya para sa kahit sino, at umalis siya matapos siyang bigyan ng 2-star spellbook bilang regalo. Tulad ng pagtatangkang nakawin ng kanyang orihinal na master ang isa, nakuha niya rin ito sa huli. Umupo siya sa kanyang kama at tiningnan ang listahan ng mahika. Mayroon siyang ilang 1-star at 2-star na magic spell. Isinara niya ang kanyang libro, at pagkatapos ng isa pang buong taon, nag-aral siya ng mag-isa at na-master ang 2 sa mga 2-star spell sa edad na 16 na, pero wala siyang intensyon na tumigil dito. Bumalik siya sa Beldonsteer. Tinanong siya ng isang lalaki kung ano sa tingin niya sa hiling na ito, dahil sa wakas ay nakakuha sila ng maayos na trabaho. Tinanong ni Derek kung ano ito, at sinabi ng lalaki na isa itong hiling mula sa pamilyang Duplain. Tinanong ng lalaki kung naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin nito. Tinanong ni Derek kung bakit kukuha ang pamilyang Duplain ng tulad nila. Sabi ng lalaki, hindi iyon mahalaga sa ngayon. Kailangan lang natin silang gatasan dahil para sa kanila, ang ginto ay parang tubig lang. Kung makakabuo tayo ng koneksyon sa Duplain sa pamamagitan ng trabahong ito, makakagawa rin tayo ng mga koneksyon para sa susunod. Tinanong ni Derek kung ano ang dapat nilang gawin, at sinabi niyang hindi naman ito isang malaking bagay. Gusto lang nilang pasukuin natin ang ilang halimaw sa labas ng kanilang teritoryo. Tinanong ni Derek kung iyon lang ba talaga, at sinabi ng lalaki, syempre, hindi sisirain ng mga Maharlika ang kanilang salita. Pero sabi ni Derek, may kakaiba siyang nararamdaman. Isang pamilyang kasing laki ng Duplain na hihiling sa isang simpleng grupo ng mersenaryo, tulad nila na maglinis ng mga halimaw ay walang katuturan, at tumanggi siyang gawin ito, kaya dapat siyang maghanap ng iba. Sumigaw ang lalaki na maghintay siya, pero sabi ni Derek na humanap na lang siya ng iba dahil hindi siya tumatanggap ng mga kahina-hinalang trabaho. Sabi ng matanda, kung kaya lang niya, siya na mismo ang gagawa, pero kailangan nila ng mage, at alam niyang bihira ang mga mage sa mga mercenary corps ngayon, at siya lang ang makakagawa nito, kaya tinawag niya si Derek. Tinanong ni Derek kung bakit nila kailangan ng mage para pumatay ng ilang halimaw, at anuman, ayaw niyang masangkot sa isang bagay na hindi kailangan. May ibinato sa kanya ang lalaki, at nasalo ito ni Derek. Sabi ng lalaki, ang isa gintong barya na hawak niya ay hindi pa ang bayad, paunang bayad pa lang yon. Tiningnan ito ni Derek, at sa huli ay ipinakilala siya sa mga kliyente. Sabi ng lalaki, kailangan niyang magbigay galang sa kanila. Sabi ng mayordomo, hinding-hindi. Isang bata na hindi pa nagkakaroon ng kanyang coming-of-age ceremony ay sobra na. Narinig kong nakakuha siya ng karangalan sa digmaan ng bukang liwayway, kaya mayroon akong inaasahan. Pero hindi ako makapaniwalang ipapadala niya ang isang batang tulad nito sa isang trabaho. Ginarantiyahan siya ng lalaki, sinasabing si Derek ay tunay na magaling at ang pinakamahusay na mage na kilala niya. Sabi ng mayordomo na hindi ito isang gawain na ipagkakatiwala sa isang bata. Isa sa mga kasama niyang babae ay nagsimulang bumulong sa kanya, at pareho silang tumingin sa Maharlikang ginang at nagpasya na kausapin si Derek. Sa huli, nagtungo siya sa Grand Duchy ng Duplain habang nakikita natin siyang tumatalo sa isang goblin. Lumingon siya bago putulin ang ulo ng isa pang nasa likuran niya. Habang sumusugod ang isa pa, umiwas siya sa atake at tinitigan ito mula sa likuran bago niya ito kuryentehin. Nakita nating nakatalo na pala siya ng isang malaking grupo. Sinabihan niya ang mayordomo na tinatawag niyang dispatch officer, natapos na siya. Sabi ng mayordomo, magaling at natalo niya ang ganoon karami sa napakaikling panahon. Ngumiti ang Maharlikang babae at pabalik sa Beldon, isang babae ang sumisigaw kay Derek dahil sa pagiging aso ng mga Maharlika. Ang pangalan niya ay Pauline, at sinabihan siya ng lalaki na bumaba dahil nandito ang kanilang customer. Sabi niya, gaano man sila kababa bilang karaniwang tao, hindi sila dapat maging aso ng isang Maharlika. Sinabi ng lalaki sa kanya na siguro, hindi sinabi ni Derek kung gaano kalaki ang bayad sa trabaho. Nagtanong si Pauline kung magkano, sa puntong gagapang siya sa pagitan ng kanilang mga binti. Sabi niya hindi kasama iyon sa trabaho, tapos itinaas niya ang kanyang kamay, at nagtanong siya kung para lang ba talaga iyon sa isang pila. Umiling siya, at nagsimula siyang maglaway habang nagtatanong kung isang ginto ba ang ibig niyang sabihin. Kung ganoon, gagapang din siya sa pagitan ng kanilang mga binti. Sinigawan niya ito na tumahimik, dahil ang paggapang sa pagitan ng kanilang mga binti ay hindi bahagi ng trabaho. Sa huli, hinimatay siya, at tinanong niya si Derek kung kumusta ang trabaho. Sabi ni Derek wala namang espesyal.
Pumatay lang sila ng ilang goblin at tapos na. Sabi niya basura ang unang impresyon nila, pero mukha silang maraming pera. Sabi ni Derek, pero nagsisinungaling silang tatlo. Nagtanong ang lalaki kung nahalata niya ba talaga. Sabi ni Derek, sinabi ng dispatch officer na 3 bagay lang ang hinahanap niya, kabataan, tibay, at kakayahang makisalamuha. Pero wala ni isa sa mga yon ang sinubukan, at ang babaeng nagpakilalang katulong sa kusina ay napakalinis ng mga kamay para sa isang taong gumagawa ng mabibigat na gawain. Tapos yung isa pang tao, pero tinawag siya ng lalaki. At nang tumingala si Derek, sinabi niyang mga mersenaryo sila. Hindi nila kailangang mag-imbestiga pa ng malalim sa kanilang mga kliyente. Ginagawa lang nila ang trabaho at kinukuha ang pera. Sabi ni Derek, sige. Sa wakas nalaman natin na Jaden pala ang pangalan ng lalaki. Sabi ni Derek, tama si Jaden. Ang lugar na ito ay mapanganib. At sa mapanganib na lugar, ang tanging mahalaga ay ang mabuhay. Lahat ng iba pa ay hindi mahalaga sa kanila. Kinabukasan, bumalik siya sa Grand Duchy ng Duplain, sinasabing na ayos na ang lahat, at dahil dito, hindi na magpapakita ang mga goblin sa loob ng ilang panahon. Kasama niya si Jaden ngayon, at sinabi ng mayordomo na maganda ang kanilang ginawa. Sabi ni Jaden, ngayon dapat nilang pag-usapan ang natitirang bayad, at nakakita kami ng mga gintong barya. Sinasabihan si Derek na tingnan kung gaano karami ang nakuha nila. Sabi ni Derek kailangan niyang ibaba iyon, dahil kailangan nilang magpatuloy sa pag-uusap. Tumikhim ang mayordomo, sinasabi kay Derek na pinahahalagahan niya ang kanyang mga kakayahan, at nais niyang ipagkatiwala sa kanya ang isang bagong kahilingan, nagtatanong kung katanggap-tanggap ba ito. Nagtanong sina Derek at Jaden kung ano ang sinasabi niya, at sinabi niyang babayaran nila siya ng 15 gintong barya para sa susunod na hiling. Nagulat si Jaden, at tinanong ng mayordomo kung gagawin niya ito. Sabi ni Derek, sige. At sumakay sila pabalik sa karwahe dala ang kanilang mga gamit, patungo sa tirahan ng mga Duplain. Pagdating sa magarbong tahanan, sabi ni Jaden, kahanga-hanga talaga ito. Sabi ng mayordomo bago sila pumasok, gusto niyang magpakilala. Sabi ni Jaden na hindi naman sa minsan o 2 beses lang sila nagkita at dapat siyang magsalita ng malaya. Nagpakilala siya bilang si Dylan, ang Grand Steward na naglilingkod sa Grand Duke Duplain. Humihingi siya ng paumanhin sa pagtatago ng kanyang katayuan dahil sa uri ng kanyang trabaho. Siyempre, alam na ni Jaden na nagsisinungaling sila dahil kay Derek at nagtanong kung sino ang susunod. Ang susunod ay isang babaeng nagngangalang Katarina at siya ang punong katulong. Nagsimulang yumuko si Jaden, sinasabing hindi niya alam na may mga taong may mataas na katungkulan dito, at nag-alok ng kanyang pagbati. Sabi ni Derek, alam niyang nagsisinungaling sila tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, pero hindi niya alam na ganito kataas ang kanilang mga ranggo. Sa wakas, ang huling tao na, at nagtanong si Jaden kung sino siya. Tinanggal niya ang kanyang talukbong, at habang sumasayaw sa hangin ang kanyang buhok, naintindihan ni Derek kung ano talaga ang nangyayari. Nagpakilala siya bilang si Ashline, Eleanor Duplain, at gusto niyang italaga si Derek bilang magic tutor para sa kanyang nakababatang kapatid na si Della. Nahanap ni Derek na medyo nakakagulat ang kahilingang ito. Maya-maya sa ari-arian, biglang bumukas ang mga pinto, at isang lalaki ang sumisigaw para sa kanyang ama na siyang Grand Duke, at isa pang nagngangalang Valerian para tingnan ito. Tinanong siya ng kanyang ama kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya rito, at nalaman nating Reg ang pangalan niya, at sinabihan siya ng kanyang ama na dapat siyang kumilos ng may dignidad. Sabi ni Reg, ang kailangang kumilos ng may dignidad ay hindi siya, kundi si Della na sumusobra na, at ngayon ay pinagbubuhatan pa niya ng kamay ang mga taong kinuha niya. Sinabihan siya ni Valerian na hinaan ang kanyang boses dahil nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap. Sabi ni Reg na mahigit 1-0 katulong ang umalis noong nakaraang buwan lang, at hindi pa banggitin na binabasag niya ang mga bagay-bagay kapag gusto niya, at gusto niyang malaman kung hanggang kailan siya magbubulag-bulagan sa pag-ugali nitong parang siga. Sumigaw si Valerian kay Reg na sinasabing tama na at umalis na siya. Sabi ni Reg, kahit walang kwenta si Della, nariyan pa rin si Ashline, at panahon na para pakawalan nila si Della. Sabi ng kanyang ama na hindi siya ang magpapasya niyan. Sabi ni Reg pinatingnan niya sa Grand Steward ang isang monasteryo. Sabi nila maganda ang mga pasilidad, at maraming anak ng mga maharlika ang pumupunta rin doon. Sa halip na mabuhay na parang pabigat, mas mabuting ialay na lang niya ang sarili sa kalooban ng Diyos. Hinawakan ng kanyang ama ang ulo nito at idiniin sa mesa, sinasabing sa pagkakaalam niya ay nasabi na niyang hindi niya desisyon iyon. Sabi ni Reg alam niya, pero pagdating ng panahon, kailangan niyang magdesisyon. Masamang tumingin ang kanyang ama sa kanya, at maya-maya ulit, nakikita natin si Derek na naglalakad kasama si Ashline. Tinanong niya kung may narinig ba siya tungkol sa kanyang nakababatang kapatid na si Della. Sabi niya nakita niya ito sa talaan ng pamilya. Yun lang. Sabi ni Ashline, may punto yon. Malamang hindi siya gaanong kilala ng publiko. At sa pagbukas ng mga pinto, nakikita natin sina Reg at Valerian na naglalakad sa pasilyo. Sabi ni Valerian matagal na rin, tinatanong kung kumusta ang karanasan niya sa Evalstein. Sabi niya salamat sa pag-aalaga ni Valerian, komportable siyang namumuhay.
Sabi ni Valerian, tulad ng nakikita niya, medyo nasaktan si Reg, kaya mag-usap na lang sila mamaya. Tinitigan ni Derek silang dalawa, sinusubukang buuin ang sitwasyon, at sumulyap sa isang tabi, at nakita ang katulong na umiiyak, at nagsimula siyang mag-isip at magkaroon ng ilang ideya kung ano ang nangyari. Pumasok sila sa opisina ng kanyang ama at umupo, at sinabi niyang gumaan ang kanyang loob nang marinig na maayos ang kalagayan niya sa Ebelstein. Sabi niya, lahat ay dahil sa kanya, at ito ang magic tutor na dinala niya mula sa Ebelstein, at siya ang mamamahala kay Della. Tinitigan niya si Derek sandali, pagkatapos ay sinabing naintindihan niya. Sabi ni Ashline abala sila kaya alis na sila, pero sinabihan niya si Derek na manatili. Nagtaka si Derek kung para saan, at pagkaalis ni Ashline, bumalik siya sa trabaho na sinasabing bata pa siya, at tinanong kung 16 na ba siya. Sinabi ni Derek na, at pagkatapos ay tinanong niya si Derek kung kaya niyang gumamit ng mahika. Sabi ni Derek kaya niyang gumamit ng kaunting one-star magic, at napahubad siya ng salamin habang tumatawa at sinasabing wala siyang dahilan para magsinungaling. Ang pagpapakumbaba ay hindi palaging nagmumukhang tanda ng kabutihan. Tinignan siya ni Derek at sinabing alam na niya na isang 5-star mage ang Grand Duke Duplain, pero ngayon alam na niyang hindi ubra ang pagpapakumbaba dito. Sabi niya, pasensya na kung naging basto siya, at sabi ng Duke, ayos lang, alam niya kung bakit ganoon siya kumilos. Dahil ang sobrang talento ay maaaring makasira sa kanya sa huli. Kung pagbabasihan ang kanyang edad at kasuotan, hindi siya mukhang angkop na maging magic tutor. Sinabi ni Derek sa kanya na isa siyang mersenaryo. Sabi ng Duke, dahil pinili siya ni Ashline, hindi na siya mag-usisa pa, at bibigyan niya siya ng pahintulot na pumasok sa annex ng tirahan kung saan nakatira si Dilla. Maaari siyang magpagabay sa isang katulong para makapunta na siya. Pero may tanong si Derek sa Duke. Sinabi ng Duke na sabihin niya ang kanyang nasa isip, at sinabi ni Derek na isa siyang mersenaryo. At kung tumanggap siya ng isang komisyon, tungkulin niyang tapusin ito para matuto si Della ng mahika, at makapasok sa mataas na lipunan bilang isang tamang maharlika, na siyang ipinagawa sa kanya ni Ashline. Tinanong ng Duke kung bakit niya pa ipinapaliwanag ang halata, at sinabi ni Derek na ito ay dahil mayroon siyang taimtim na hiling sa kanya. Nagtataka ang Duke kung ano yon. Sa ibang lugar, nakikita natin ang isang plato na ibinabato sa kabilang panig ng silid habang ito'y nababasag. Humihingi ng paumanhin ang katulong na sinasabing pasensya na, at sabi ni Della na dahil sa kanyang katayuan, walang mababago ang paghingi ng paumanhin, kailangan niyang umalis sa kanyang paningin. At kung magpapakita pa siya ulit, sa mukha na niya ibabato ang plato. Samantala, umiinom ng tsaa si Jaden kasama si Ashline. Tinatanong kung bakit si Derek ang pinili niya sa lahat ng tao bilang magic tutor gayong dapat ay pumila na ang mga ito sa harap niya para gawin ito sa Duplain. Bukod pa riyan, mahihirapan ang isang karaniwang tao na magtrabaho bilang magic tutor ng isang maharlika. Sabi ni Ashline, sinubukan na niya ang halos lahat ng sikat na magic master sa kontinente. Pero sumuko silang lahat kaya pinili niya ang mga kayang gumamit ng mahika, pero nasa desperadong kalagayan. Kahit na may background si Derek bilang mersenaryo, tila may alam siya kung paano kumilos ang mga maharlika sa kanilang kultura. Sabi ni Jaden na ang kanyang amo ay isang bagsak na maharlika na dating matagumpay, at siguradong natuto si Derek ng iba't ibang bagay mula sa kanya. Sabi ni Ashline, may punto yon dahil siya ay pino at mabait sa kabila ng pagiging mersenaryo. At naisip niyang kung siya yon, baka dahan-dahan niyang mapatino si Della at gabayan ito. Sabi ni Jaden, kailangan niyang matutong kumilatis ng tao nang mas mabuti dahil si Derek ay isang salamangkero, lumaki sa lansangan, at nagtrabaho bilang mersenaryo bago pa man siya maging mayor de edad. At ang isang tagalansangan ay hindi mabubuhay sa pagiging pino at kabaitan lamang. Iniisip niya kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin yon. Nakikita natin si Duplain na ginagabayan siya papunta sa kwarto ni Della. Habang nakatayo siya sa harap ng pinto, itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang kumatok. Walang sumasagot, kaya hinawakan niya ang door handle at pumasok. Sinasabi kay Della kung sino siya at humihingi ng sandali ng kanyang oras. Sinabihan niya itong lumapit, at nang ginawa niya iyon ay mumiti siya bago wisikan ang mukha niya ng mabahong tubig, at sinabing napakapangit nito. At akala niya ay may pumasok na daga mula sa imburnal, at siya na siguro ang mersenaryong binanggit ng Grand Steward, o baka hindi dahil kamukha niya talaga ang isang daga. Humila siya ng upuan, at tumayo sa ibabaw nito bago siya buhusan ulit ng maruming tubig at tinanong kung nagpapaalala ba ito sa kanyang bayan. Sinabi niya na bagay sa kanya ang basang-basa sa tubig, pero hindi siya sumagot. Nagpatuloy siya sa pagsasabing naubusan na siya ng tubig, at nakakadismaya yon. Tuminala siya sa kanya, at nagsimula itong mainis bago siya sipain sa sahig, tinatanong kung anong karapatan niyang maliitin siya. Tinitigan niya ito bago hubarin ang sapatos at sinabing sobrang baho niya, at ibinato ito sa kanya, tapos umupo sa upuan, sinabihang alamin ang kanyang lugar. At itinaas ang paa sa mukha niya habang sinasabing hindi siguro tinuturo ang tamang asal kung saan siya nakatira. Pabalik sa opisina ng kanyang ama, nakikita natin ang Duke na nakatingin sa labas ng bintana habang inaalala ang pag-uusap nila ni Derek.
Sabi niya, ang katotohanang nandito siya ay nangangahulugang hindi madaling malutas ang problema ni Dela. Gusto niyang itanong sa kanya, dahil anak niya ito, kung gaano kalaking otoridad ang handa niyang ibigay sa pagtuturo sa kanya. Nagtapos ang flashback sa pagsampal sa kanya ng diretsyo sa mukha, at napabagsak siya sa sahig ng hindi makapaniwala. Tumingala siya sa kanya na takot at hinawakan ang pisngi habang iniisip kung totoo ba ito, at sinabihan siya ni Derek na tumayo. May flashback tayo 3 taon na ang nakalipas noong kasama pa niya si Katya. Nililinis niya ang kanyang mga sandata, sinasabing kung kinailangan niyang turuan ang isang matigas ang ulong estudyante na hindi pinapahalagahan ang kabaitan, gusto niyang malaman kung ano ang gagawin nito. Sabi niya, marahil ay susubukan niyang unawain sila, yakapin sila, at tanggapin. Sabi niya masyadong idealistic iyon, tapos nagtanong kung paano naman sa isang estudyanteng hindi niya magagawan yon. Sabi niya ang esensya ng pagtuturo ay gabayan ang isang estudyante sa mas mabuting direksyon. Kung hindi ka makikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pag-unawa at pagtanggap, kailangan mong humanap ng ibang panimula. Tinanong niya kung anong ibig sabihin yon, at sinabi niyang sa pamamagitan ng pagtatanim ng takot sa kanila. Balik sa kasalukuyan, habang gulat pa rin siya, sinabi ni Derek na kailangan niyang tratuhin ang iba ng may konsiderasyon at respeto. At hindi na niya ulitin, at ayaw niyang magpaulit-ulit ng mga bagay, sinabihan siyang tumayo. Nang ginawa niya ito, sinampal niya si Derek. Tinatanong kung anong karapatan niyang pagbuhatan siya ng kamay, at sinampal siya ulit ni Derek. Sabi niya hindi rin niya siya pag-uulitin ng sinasabi. Kapag nakikiharap siya sa iba, gagawin niya ito ng may konsiderasyon at respeto. Nagsimula siyang tumawa, tapos sumigaw para sa Grand Steward, sinasabing naglakas loob ang hamak na ito na pagbuhatan siya ng kamay. Mabilis na pumasok si Delon sa kwarto, tinatanong kung ayos lang ba siya. Tinanong ni Delon kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya, at sinabing kapag nalaman ito ng duke, hindi lang simpleng sermon ang aabutin niya. Kinuha ni Derek sa kanyang sinturon ang isang sulat na nagsasabing binigyan siya ng buong otoridad sa lahat ng edukasyon ni Miss Dela, at pinahintulutan siyang gumamit ng anumang paraan na gusto niya. Sinimulang basahin ito ni Delon, at alam ni Dela na totoo ito. Kinagabihan, pinapakalma ni Reg si Valerian na nagmamakaawa, pero biglang pumasok si Valerian sa kwarto ni Derek at tinanong kung siya ba ang mersenaryong nababalitaan niya. Tinitigan lang siya ni Derek habang nagbabasa ng libro. Tinanong ni Valerian kung paano niya nagawang saktan si Dila, at sinabihan siya ni Reg na ibaba ang kanyang kamay. Sabi ni Derek, iyon ay isang bagay na pinahintulutan mismo ng duke. Dagdag ni Reg, isa siyang bisitang dinala ni Ashline, at kung ganito ang kilos niya, kailangan niyang isipin kung ano ang magiging epekto niyon sa posisyon ni Ashline. Isa pa, pinayagan ito ng kanyang ama. Sabi ni Valerian, kailangang sumama sa kanya ni Derek, at dapat asikasuhin na lang ni Reg ang sarili niyang mga gawain at kalimutan na ito. Sinabi ni Reg kay Derek na narinig niya ang nangyari, at kailangan talaga ni Dila ng leksyon para matauhan, at huwag mag-alala dahil hindi naman lalampas sa guhit si Valerian. Tumango si Derek. Habang pinapanood silang umalis, sinabi niyang hindi niya alam kung bakit pinoprotektahan ni Valerian ang walang pag-asang iyon. Nang buksan niya ang pinto ng isang silid, nakakita kami ng ilang manika. Sinabihan siya ni Valerian na pumasok, at ipinaliwanag na ito ang kwartong dating tinutuluyan ni Dela sa pangunahing bahay, at ganito na ito simula nang umalis siya. Lumingon si Derek, at napansin na isa siyang pintor. Sabi ni Valerian, mahilig daw mag-drawing si Dela dati. Sa tuwing pinapatingin niya sa kanya ang mga drawing niya, namumula ang mukha nito, at sobrang cute, pero hindi niya kailanman tinapos ang isa man. Kadalasan, nag-iwan siya ng blankong espasyo, at iginuguhit lang ang bahaging gusto niya. Humihingi siya ng paumanhin para sa kanina dahil masyado siyang naging emosyonal. Sinabi ni Derek na huwag itong alalahanin, pero nagtataka kung bakit siya dinala dito. Sinabi ni Valerian na gusto niya lang ipakita na si Dela ay hindi isang batang nararapat kamuhian o saktan. Pero sa isang punto, nagsimula siyang maging labis na nahumaling sa kanyang lahi, at sa huli, pinalayas siya sa pangunahing bahay at ikinulong sa annex. Hindi niya man lang mahulaan kung ano ang nagpabago sa kanya, at kailangan nilang pigilan ang pagpapadala sa kanya sa monasteryo. Kung matututo siya kahit isang one-star magic spell lang, makukumbinsi niya kahit paano ang duke, at nagmamakaawa siyang iligtas si Dela. Kinuha ni Derek ang isa sa mga libro at sinabihan siyang maghintay dahil halata namang hindi siya sumuko sa mahika. At base sa lahat ng mga tala sa gilid ng mga aklat na ito, mukhang teorya ito mula sa School of Regulations. Tinatanong kung tama ba yon. Sinabi ni Valerian na tama yon dahil ang mga maharlika ay natututo mula sa School of Regulations. Sumulyap muli si Derek sa mga larawan at isinara ang libro, sinabing susubukan niya. Nang gabing iyon, habang natutulog si Dela, binuhusan niya ng tubig ang mukha nito na naging sanhi ng pagsigaw niya. Tinanong niya kung sinusubukan ba talaga niyang matulog ngayon. Tinanong niya kung nababaliw na ba siya. Hinawakan niya ito, sinasabing kailangan niyang sumunod sa kanya ngayon din. Nagsimula siyang sumigaw, sinasabing bitawan siya. Habang kinakalagkad siya sa mga pasilyo, sinabi niyang masakit, at ayaw niyang sumama sa kanya, at tinawag siyang hamak na tao muli.
Lumabas sila ng estate papunta sa gubat at ibinagsak siya nito sa sahig. Tinanong niya kung ano sa tingin niya ang magbabago sa paggawa nito dahil wala man lang siyang karapatang turuan siya. Sabi niya hindi man lang siya nakikinig pero gusto niyang sabihin sa kanya ang isang interesanteng bagay. Wala siyang anumang intensyon na turuan siya ng mahika. Gusto niya lang bugbugin ang mga mayayabang na maharlika. Mukha siyang takot na takot, tinatanong kung ano ang sinabi niya. Sabi niya, siguradong sasang-ayon siya na walang dahilan para magustuhan ng isang galing sa ibaba ang mga maharlika. Palusot lang ang kalokohang pagiging tutor na ito. Tinanong niya kung ano ang pinagsasabi nito, at sinabi niyang isa itong palusot para bugbugin ang mga arogante, at mapagmataas na maharlika na tulad niya. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang espada, tinatanong kung alam ba niya kung gaano kaganda ang mga sigaw ng mga maharlikang iyon. Tinanong niya kung sa tingin ba niya ay magiging ligtas siya pagkatapos gawin ang isang bagay na tulad nito, at sinabi niyang, syempre. Itatapon din naman siya sa isang monasteryo, kaya sino ang maniniwala sa anumang sasabihin niya? At kung may mangyaring malaki, maaari siyang humingi ng tawad gamit ang kanyang buhay, dahil ganoon lang naman ang halaga ng buhay ng isang karaniwang tao. O maaari rin siyang tumakas, dahil malilimutan din naman siya. Gagawan pa niya ng pabor ang duplain sa pag-alis ng sakit ng ulo nila. Natakot siya, iniisip na mamamatay na siya, at tumakbo sa gubat habang sinasabing hindi siya pwedeng mahuli, kaya kailangan niyang magtago. Sabi niya hindi siya maaaring tumawid sa damuhan patungo sa tirahan, dahil mahahabol siya agad. Habang nasasabit sa ilang puno, patuloy siyang tumatakbo, sinasabing kailangan niyang maligaw ito sa gubat, at kabisado niya ito, kaya makakatakbo siya pabalik sa tirahan mula dito, at siya na ang mamamatay. Nakakita siya ng isang maliwanag na ilaw, at lumingon habang nagtataka kung ano ito, para lang makita ang isang bolang apoy na nabubuo. Habang patuloy itong ginagawa ni Derek, nagulat siya, sinasabing isa itong 2-star magic. Paano nagagamit yan ng isang hamak na tao? Habang naglalakad si Derek, nagsimula siyang tumawa, bago niya ito ipinatama ng diretsyo sa kanya. Lumipad ito diretsyo sa kanyang ulo, at napaluhod siya habang sumisigaw, pero nakikita nating hindi rin naman siya tatamaan, at sumabog ito sa mismong harapan niya. Nagsimula siyang maihi sa takot, at sinabi ni Derek na mukhang sumablay siya. Makalipas ang ilang sandali, nakikita natin siyang tumatakbo pa rin palayo, at hinal na hinal siya. Sumabit ang paa niya sa sanga ng puno kaya't napasubsob siya sa sahig. Habang nagsisimula siyang umupo, isang mana araw ang lumipad, at umilag siya habang dumadaan ito sa gilid ng kanyang ulo papunta sa sahig. Tumingin siya sa ibaba na takot, at sinabi niyang napakabilis niya. Mahirap paniwalaan na ang bilis na yon ay pag-aari ng isang taong nakakulong lang sa annex buong araw. Nagpatuloy siya sa pagtakbo, at nakikita natin siyang may iniisip. Pero ganoon din si Della, at iniisip niya kung gaano katagal pa siyang kailangang tumakbo, at kung makakatakas pa ba siya. Dahil sa ganitong takbo, siguradong mahuhuli niya siya. Lumingon siya habang nagtataka kung ano ang ginagawa niya habang inilalagay niya ang kamay sa lupa gamit ang isang uri ng mahika. Tumingala siya at sinabing ito ang parehong gubat na nakita niya sa mga pinta. Ito na siguro ang lugar kung saan siya nagtatakbo mula pa noong bata siya. Nang hindi man lang namamalayan, naramdaman niya ang mana at ang malawak na kabubatan at inilipat ang pakiramdam na yon sa kanbas. At sinimulan niyang sabihin kung ano yon, ngunit pinutol siya nito sa pamamagitan ng pagsigaw, pagtalon sa kanya na may hawak na bato sa kanyang mga kamay. Inilabas niya ang kanyang espada at hinati ang bato, at napaupo siya sa sahig na mukhang takot na takot. Sabi niya, aaminin niyang kahanga-hanga ang kanyang diwa, alam na para makatakas sa paghabol ay ipinakita niya ang kanyang lakas sa halip. Hindi iyon naging madaling desisyon. Nakaupo lang siya doon habang nakatingin sa sahig at nag-iisip kung anong gagawin, at sinabi niyang halata namang wala na siyang lakas para tumakbo pa. Tinanong niya kung mayroon ba siyang huling habilin, at tumawa siya na sinasabing tumatanggi siyang humingi ng tawad. Hindi tulad ng mga lowborn, hindi siya nagmamakaawa at pwede na siyang patayin. Tinanong niya kung bakit siya sobrang nahuhumaling sa lahi, at sinabi niyang kung hindi dahil doon, ano pa ang matitira sa kanya. Kung aalisin mo ang dakilang lahi sa kanya, wala na siyang matitira. Lagi na lang puro mahika ito, mahika yan, hinampas niya ang sahig sa pagkabigo at nagsimulang umiyak, tinatanong kung sa tingin niya ba ay hindi niya talaga sinubukan. Wala siyang sinasabi, at nagpatuloy siya sa pagsasabing kahit gaano pa siya magsumikap, hindi talaga gumagana. Mahika man o pagpipinta. Kung matatanggal siya sa lahat ng bagay, may iwanan siya, at wala na siyang natitira sa puntong ito kundi ang kanyang lahi. At kung mawala pa yon, ano na lang siya pagkatapos noon? Nanatili siyang tahimik at nilagyan ng mana ang kanyang espada, at napagtanto niyang ito na ang kanyang kapalaran, itinaas niya ang espada sa ere, at sinabing sapat na ang narinig niya, at nagpaalam sa kanya. Patuloy siyang umiiyak habang nakatitig sa kanya, at pagkatapos ay narinig namin ang espada na tumama sa isang bagay habang hinihiwa nito ang yelo. Ang mga matang ipinikit niya sa takot ay dahan-dahang nagbukas, at nakita niya ang kanyang espada na nakakulong sa yelo, at tumingala na naguguluhan dahil may pader ng yelo na ngayong nabubuo sa paligid niya.
Tumingin siya sa kanyang mga kamay at nagtanong kung ito ba ay tunay na mahika, at agad niyang isinukbit ang kanyang espada. Sinabing magaling iyon, at humingi siya ng paumanhin sa kanyang kabastusan. Napagtanto niyang hindi pala siya talaga sinusubukang patayin, at sinabi niyang maaaring hindi ito isang bagay na matatawag niyang mahika dahil ito'y manifestasyon lang ng mana, ngunit nagawa pa rin niya ito. Pumasok sa isip niya ang katotohanang hindi siya isang kabiguan, at nagsimula siyang humagulgol habang sumisigaw ng pagkalakas-lakas. Sobrang lakas na umalingaw-ngaw ito sa buong kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan niyang gamutin ang kanyang mga sugat habang sinasabi sa kanya na nangangahulugan itong mula siya sa School of the Wild. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin yon, at sinabi niyang narinig niya na karamihan sa mga maharlika ay natututo sa School of Regulations. At sa kaibuturan nito, lahat ng paaralan ng mahika ay pare-pareho lang, ngunit malaki ang pagkakaiba sa proseso ng pag-unawa at pag-master nito. Mula ka sa School of the Wild, kaya ang pagsubok na matuto ng mahika sa pamamagitan ng teorya mula sa School of Regulations ay tiyak na magdudulot ng problema. At sa puntong iyon, para ka lang sumusubok na magsuot ng damit na hindi kasya sayo. Tinanong niya kung paano niya nalaman na mula siya sa School of the Wild, at sinabi niyang nakita niya ang iginuhit niya, at naramdaman niya ang pagdaloy ng mana, at inilagay niya iyon sa canvas. Ang mga salamangkero ay karaniwang isinilang na may ugali ng School of the Wild dahil nakikipag-ugnayan sila sa mana sa kalikasan noong bata pa sila. Tumingin siya sa kanyang mga benda at tinanong niya kung makakalakad na ba siya ngayon. Sinabi niyang ayos lang naman at sinabi niyang mabuti iyon. Nagtagumpay kang magpakita ng mana pero malayo pa ang lalakbayin mo. Simula bukas, tuturuan kita kung paano ito natural na ipakita. Nagpasalamat siya sa kanya, ngunit wala siyang sinabi, at sa halip ay sinabi sa kanyang oras na para umalis. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa painting ng paglubog ng araw at kung gawa niya ba yon. Sabi niya hindi niya alam dahil matagal na mula nang ibaba niya ang pinsel at sinabi niyang napakaganda ng pagkakagawa. Sinabi niyang iyon talaga ang kanyang obra maestra at siya ang unang taong nakapansin na tapos na ito. Kinaumagahan, nakita natin siyang nagising sa kama. Habang nagsisimulang mabuo ang mana sa paligid ng kanyang kamay, nararamdaman niya ito, ngunit hindi niya ito talaga maipakita, sinasabing mahirap ito. Sa labas ng kanyang silid, may isang katulong na may dalang tubig, at lumabas si Della na sobrang ikinagulat nito kaya natapon ang lahat ng tubig sa kanyang damit. Napagtanto niyang maaaring matanggal siya sa trabaho ngayon at nagsimulang humingi ng tawad ng labis. Tinitigan siya ni Della habang nagsisimulang magmakaawa ang babae. Sinabi niyang alam niyang ito ay kasalanang karapat-dapat sa kamatayan, ngunit nagmamakaawa siya para sa kapatawaran. Sinabi lang ni Della sa kanya na tumingin sa dinadaanan at hindi makapaniwala ang katulong na hindi siya sinasaktan. Tinanong siya ng isa pang katulong kung ayos lang ba siya at sinabi niyang, sinabihan lang siya nitong mag-ingat. Tinanong nila kung ano ang nangyari noong umalis siya kagabi. Sa silid ni Derek, mahimbing siyang natutulog hanggang sa nagsimula siyang kalampagin ang pinto habang isinisigaw ang pangalan niya. Binuksan niya ito na nagtataka kung ano ang gusto niya, at kahit si Della ay naisip na kailangan niyang ayusin ang kanyang asal dahil hindi ito angkop. Sabi ni Della, kailangan niyang malaman kung paano hawakan ang mana na kanyang ipinakita dahil sinubukan niya mag-isa pero hindi ito gumagana. Nagulat si Valerian na nagpakita siya ng mana, at sinabi ni Della na sinabi niya na tuturuan siya nito ngayon, kaya kailangan niyang magmadali at gawin ito. Isinara niya ang pinto at sinabing pwede niya itong gawin mamayang hapon. Nagpunas ng luha si Valerian habang nagagalit si Della at nagsimulang kalampagin ang pinto, sinasabihan siyang lumabas at turuan na siya ngayon. Natulog lang siya ulit habang nagsisimula siyang sigawan siya. Kalaunan sa parehong araw, naglalakad si Reeg sa mga pasilyo ng mansyon, habang nag-uusap ang mga katulong tungkol sa kung paanong hindi nakabasag si Della ng kahit isang plato. Sinabi ng katulong kanina na natapunan niya ito ng tubig, at hindi man lang siya sinaktan para doon. Pinag-uusapan nila kung paano siya nagpakita ng mahika. Tumigil sa paglalakad si Reeg at tinanong kung ano ang sinabi niya. Dadalhin tayo nito sa opisina ng Duke, at tinanong niya kung totoo bang nagpakita siya ng mahika. Sinabi ni Valerian na sa pagkakaalam niya ang sagot. Paulit-ulit niyang tinanong ang punong mayordomo at ang mga katulong. Sabi ng Duke, nakakaginhawa yon. At sinabi ni Reeg na hindi ito isang bagay na pwede nilang basta-basta husgahan dahil lang nagpakita siya ng mahika. Sabi ni Valerian, dapat ay pinupuri niya ito sa halip na ganito. Ngunit alam ng Duke na tama siya. At sinabi ni Reeg na hindi nila maaaring kalimutan ang lahat ng ginawa niya hanggang ngayon. Ang isang resulta na kasing liit nito ay hindi dapat sapat para isantabi ang pagpapadala sa kanya sa monasteryo. Walang sinabi ang Duke, ngunit nagpatuloy sa kanyang trabaho. Balik kay Della, nagtatampo siya sa kama. Tinanong niya kung nagtatampo ba talaga siya ngayon, at sinabi niyang hindi. Galit lang siya. Sabi niya kahit na mag-inarte siyang ganyan, wala namang magbabago. Sabi niya hindi siya nag-inarte. Galit lang siya. Sabi niya kahit na magpatuloy siyang magmaktol, wala silang magagawa. May tamang proseso ang lahat ng bagay. Sumigaw siya na sinabi na niyang hindi siya nagmamaktol. Galit lang siya.
Tinitigan niya siya, at natakot ito kaya sinabi niyang pwede na niyang sabihing nagmamaktol siya. Humila siya ng upuan at umupo, sinasabing dahil lang nagpakita siya ng mahika, ay hindi nangangahulugang pwede niya itong gamitin kahit saan o baka bumalik ito sa kanya. Sinasabi niya ito dahil naranasan na niya ito. Ito ay kasing halaga ng pag-aaral, at sapat na ang pahinga niya kaya kailangan na niyang mag-aral ngayon. Nainis siya at lumapit, sinasabing, syempre, iyan ang sasabihin niya. Heto na naman ang nakakainip na pagtuturo ng mahika. Tinitigan niya ito ng masama at tinanong kung gusto ba niyang turuan siya sa paraang hindi nakakainip, at naalala niya ang huling sesyon nila at natakot, sinabing kalimutan na lang. Sinabi niya ngayon ay magpapraktis sila ng pagpapakita ng mahika, at kapag malaya na niya itong nagagamit, matututunan na rin niya ang one-star magic hindi magtatagal. At ang School of the Wild ay walang mahigpit na sistema, kaya mainam ito para sa pag-aaral sa sarili. Mas malaya ito kumpara sa School of Regulations. Sa totoo lang, bagay na bagay ka talaga sa School of the Wild. Tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi niyang iyon mismo ang ibig sabihin noon. Ang iyong malayang kalikasan ay may magandang pagkakatugma sa paaralan, at higit pa roon, isinilang ka na may dugong duplain, kaya't punong-puno ka ng talento. Nagsimulang gumalaw-galaw ang kanyang mga tainga, at namula siya habang nagtatanong kung talagang may talento siya. Sinabi niyang, at kung kaya niyang gumawa ng pader ng yelo sa sandaling magpakita siya ng mana, tiyak na punong-puno siya nito. Tinanong niya kung baka isa siyang henyo. Sabi niya, ang pagkakaroon ng talento at pagiging henyo ay malinaw na magkaibang bagay. Sabi niya, hindi. Nagpatuloy sila sa pagtatalo tungkol dito. Habang nasa labas ng bintana si Reg, mukha siyang naiinis. Kinabukasan, biglang pumasok si Della sa kanyang silid at sinabing kaya na niyang magpakita ng mahika ngayon, pero hindi niya makuha ang tamang direksyon. Kinabukasan, sinabi niya sa kanya na sinubukan niyang lagyan ito ng lamig, ngunit may kakaiba siyang nararamdaman. Pagkatapos ng araw na yon, sinabi niyang nararamdaman niya ito, ngunit kakaiba ang pakiramdam. Kinabukasan, tinanong niya kung ano ang ginagawa nito sa labas dahil sinabihan niya itong manatili malapit sa annex at hindi ipinahiram ng kanyang ama ang mga spellbook para lang siya magpetiks. Sabi niya, ipinahiram daw sa kanya ang mga iyon para mismo sa layuning iyon. Kinalagkad niya ito pabalik habang sinasabing nagtagumpay siyang padaluyin ang mahika tulad ng sinabi nito, kaya kailangan niyang magmadali at tingnan ito. Kalaunan, sa loob ng kwarto ni Valerian, naghihintay siya nang bumukas ang pinto. Nagtanong si Derek kung ipinatawag ba siya nito. Sinabihan siya ni Valerian na umupo at tinanong kung kumusta na si Dila nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Derek, malaki na ang kanyang progreso, pero ang pag-aaral ng one-star magic ay malamang na magtagal pa ng kaunti. Sabi ni Valerian, naiintindihan niya, at ang kanyang ina na pumunta sa isang social gathering ay malamang nababalik sa susunod na linggo, at sinasabi niya ito sa kanya ng maaga. Hindi siya isang taong pwede niyang basta-basta na lang baliwalain, at ayos lang naman ang mga tao sa estate na ito. Pero likas sa mga maharlika na ayaw sa mga karaniwang tao na may hawak na mahahalagang posisyon, at dapat alam niya rin yon. Sabi niya, tatandaan niya yon at nagtanong kung iyon ba ang dahilan kung bakit siya ipinatawag dito. Sandaling umupo si Valerian at sinabi sa kanya na siya ang susunod na pinuno ng House Duplain. Ibig sabihin, ito ay isang posisyon kung saan dapat yakapin at isama ang mga miyembro ng kanilang pamilya. At para magawa iyon, dapat silang maging tapat sa bawat miyembro. Pero napakahirap niyon dahil ang puso ng isang tao ay napakalalim at hindi maarok. Mas maganda sana kung pare-pareho ang pag-iisip at pinahahalagahan ng lahat, pero hindi iyon ang katotohanan. Nagtanong si Derek kung ano ang gusto niyang sabihin, at tumingin si Valerian sa kanyang kamao, at nagsimulang sabihin na ayaw nang makipaglaro sa kanya ni Della. Naisip ni Derek kung may sira ba sa ulo ang lalaking ito. Nagpatuloy si Valerian sa pagsasabing malinaw pa sa kanyang alaala kung paano siya nito sinalubong noon na may ngiti noong mga bata pa sila, at gusto niyang bumalik ang anghel na si Della. At nagtanong siya kung wala na ba talagang paraan para makuha ulit ang loob nito. Nagtanong si Derek kung bakit sa kanya niya yon tinatanong, at sinabi ni Valerian na dahil siya lang ang sinusunod ni Dilla. Sakto namang nagsimula siyang sumigaw para sa kanya, sinabi ni Valerian na tingnan muna niya ito dahil natuto siyang gumawa ng mga manika mula sa mga katulong. Nagtanong siya kung ano ang palagay niya rito, at kamukhang kamukha raw nito si Dilla, at gusto niya itong ibigay sa kanya para ipakita na mahal siya ng kanyang kuya. Nagtanong si Derek kung voodoo doll ba talaga yon dahil pwedeng makapatay ang itsura nun. Nagsimulang umiyak si Valerian at sinabing wala siyang kwenta sa mga ganitong bagay. Kawawang nilalang. May golden retriever energy. Maya-maya'y dumating na rin ang kanyang ina, at sinabi niya kay Derek na marami na siyang narinig tungkol sa kanya, at nakahanap sila ng napakagaling na guro sa mahika, at ikinagagalak niyang makilala ito. Nagpakilala siya bilang si Mirella de Belduplain, at kung hindi naman daw makakaabala, gusto niya itong bigyan ng regalo mula sa kanyang teritoryo. Sinabi sa kanya ni Derek na hindi siya kaanib sa anumang pamilya. Nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin yon, at sinabi niya na isa siyang karaniwang tao, at agad-agad siyang tila nabigla. May flashback tayo sa isang linggo na ang nakalipas.
Sabi ni Ashline, natutuwa siyang dinala nila ito sa estate. Bilang ate ni Della, gusto niya sanang manatili sa tabi nito ng mas matagal, pero kailangan niyang asikasuhin ang mga bagay-bagay sa Evelstein, kaya ipagkakatiwala niya ito sa kanya. Sabi niya, naiintindihan niya, at sinabi ni Jaden na ipinagkakatiwala sa kanya ang kanyang kapatid, pero ang sagot nito ay masyadong walang kabuhay-buhay. Pero sinabihan din siya na tapusin na agad ang mga bagay-bagay at bumalik, dahil kung malaman ni Pauline, gagawa na naman ito ng malaking gulo. Sinabi rin ni Ashline na asa siya rito, at naghiwalay na sila ng landas. Sabi niya, tuluyan niyang nakalimutang sabihin sa kanya, at nagtanong si Jaden kung tungkol saan. Sabi niya, babalik ang kanyang ina sa susunod na linggo, at nakalimutan niyang bigyan ito ng babala. Nagtanong si Jaden kung may kailangan ba siyang ibabala sa kanya, at sinabi niya na ang kanyang ina ay talagang medyo mainitin ang ulo. Pumasok si Mirella nang walang paalam sa opisina ng Duke at sinigawan ito, tinatanong kung paano nito nasikmurang maging isang karaniwang tao ang guro ni Della. Sabi niya, malinaw ang kanyang pandinig, kaya dapat niyang hinaan ang kanyang boses. Sabi niya, hindi iyon ang problema ngayon. Si Dilla, ang kanilang pinakamamahal na bunsong anak na babae. Sinabi niya kay Mirella na alam din ito na hindi siya gaanong pabor sa pagkuha ng mga karaniwang tao, pero lahat ng guro na may magandang lahi ay sumuko na. Sabi ni Mirella, kahit na, paano niya nakuhang kumuha ng isang taong dati nagpagulong-gulong lang sa mundo ng mga mersenaryo. Sabi ng Duke, hindi ganoon kadali maghanap ng desenteng guro sa Mahika, at si Derek ay inirekomenda ni Ashline. Sabi ni Mirella, kahit na, dapat mayroon pa ring pamantayan. Nandyan naman ang kanyang nakababatang kapatid na si Flam. Sabi niya, abala ito noong nakaraan, pero iba na ngayon. Si Della ay nagpakita na rin ng Mahika, kaya kung darating siya at tuturuan siya, pero pinutol siya ng Duke, sinasabing walang paraan na kukunin niya ang taong namamahala sa teritoryo at gagawin siyang pribadong guro, at hindi gagana ang pamamahala sa Evelstein kung gagawin nila ito ng pabarabara. Pagkatapos ay binanggit niya ang social circle sa Evelstein, at kung sa tingin niya ay pwede rin itong patakbuhin ng pabarabara, dahil para itong isang war zone doon. Sa lipunan, mas mahalaga ang isang guro kaysa sa ano paman. At dahil mayroon silang isang karaniwang tao na walang apelyido, magiging katatawanan si Della kapag nagdebut na siya sa mataas na lipunan. Pumasok si Valerian sa kwarto, sinasabihan siyang kumalma muna, dahil tiyak na hindi siya pumunta dito para makipag-away kay ama. Sabi niya, dapat itong tumabi, dahil hindi ito isang bagay na pwede nilang palampasin lang. Sabi ni Reg, sa huli, ang tanong ay kung ang karaniwang mage ba ay may mga katangian para maging guro niya o wala, tinatanong ang kanyang ina kung tama ba siya. Ngumiti siya, tuwang-tuwa na makita ito, at sinabi nito na ang isang karaniwang tao na maging guro ng Mahika ng isang maharlika ay hindi isang normal na sitwasyon. Siyempre, kung ang karaniwang taong iyon ay talagang may mga kinakailangang katangian, kung gayon hindi iyon problema, at gusto niyang subukan mismo ang mga katangian ni Derek at labanan ito sa isang magic spar. Sabi ng Duke, tama na yan at tunay na magaling itong mage. Nag-isip si Reg, pagkatapos ay nagtanong kung pwede niyang subukan na lang si Della. Nagtataka si Valerian kung ano ang binabalak nito, at sinabi ni Reg na kung si Derek ay isang napakahusay na guro, kung gayon si Della, na tumanggap ng kanyang mga turo, ay dapat ding nakamit ang mahuhusay na resulta, at personal siyang makikipag-spar sa kanya para mapatunayan ang mga resulta. Magsasalita sana ang Duke, pero sa halip ay nakita natin si Reg na papalayo at si Valerian na sinisigawan siya kung bakit niya sinusubukang labanan ang kanilang kapatid. Nagtanong si Reg kung naniniwala ba talaga siyang nagbago na si Della, at kung nakalimutan na ba niya ang mga ginawa nito. Sabi ni Valerian, kahit na, kadugo pa rin nila siya, at kailangan nila siyang kupkupin at protektahan. Tumawa si Reg at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa kadugo, sinasabing ang dugong iyon ang sumusubok na pabagsakin ang kanilang pamilya, na para bang hindi pa sapat ang lahat ng ginawa niya hanggang ngayon. Kung magdebut siya sa mataas na lipunan ng ganito, iyon na ang magiging katapusan nila. Nagtanong si Valerian kung ganoon ba talaga ang nararamdaman niya, at sinabi ni Reg na siya ang unang lumampas sa linya. Ang pinakamabuti para sa kanya ay ikulong sa annex, tulad ng dati. Halatang labag sa kalooban ni Valerian yon at naupo siyang bigo, habang si Reg ay papalayo ng may determinasyon. Sa labas ng kwarto ni Derek, may isang ibon na payapang nagpapahinga bago padabog na binuksan ni Dilla ang pinto, habang sinisigawan siya, tiyak na napatakbo ang ibon. Nagtanong siya kung anong ginagawa nito dito ng ganito kaaga. Inihagis niya ang isang balumbo ng papel sa kanyang libro, sinasabing kung matalo siya sa magic spar na ito, tanggal na siya sa trabaho. Sabi niya, narinig na niya, at si Reg ay isa ng bihasang one-star mage, kaya magiging mahirap para sa kanya na manalo. Nagtanong siya kung iyon lang ba ang sasabihin niya, dahil matatanggal na siya sa trabaho. Ipinaalala niya rito na isa siyang mersenaryo, ginagawa lang niya ang trabahong ipinagawa sa kanya, at kinukuha ang bayad na kaakibat nito. Sobra-sobra na rin ang ibinayad sa kanya. Nagtanong siya kung seryoso ba siya roon. Isang buong linggo ang lumipas, oras na para sa spar habang ang lahat ay papunta sa training grounds.
Nakita natin ang Duke at si Mirella na naglalakad doon at binati sila ni Derek. Yumuko siya at sinabi ng Duke na hindi mukhang kinakabahan si Derek at nagtataka kung kumpiyansa ba ito. At kung ganoon nga, hindi pa siya isang taong dapat nilang pakawalan. Sa pagkakataong ito, si Reg naman ang pumasok na nakasuot ng kapa. Sabi niya, hindi ito magiging isang simpleng magic spar at tuluyan niya itong wawasakin ngayon at ipagsisisi niya sa kanya ang nakaraan hanggang sa kanyang mga buto. Lumitaw din si Dylan na mukhang si Little Red Riding Hood at nakita natin ang eksena kung kailan tinanong niya si Derek kung seryoso ba ito. At kung wala siyang pakialam sa mangyayari basta't mabayaran siya, sinabi ni Derek na marahil ay napansin na niya na nasa tamang landas na ang pag-unlad ng kanyang mahika. Hindi niya magagamit agad ang one-star magic, pero hindi na magtatagal, at iyon ay dahil ipinanganak siyang may dugong duplain. Nagtanong siya kung bakit bigla niya itong sinasabi, at sinabi na niya dati na ang School of the Wind ay isang paaralan na nakatuon sa sariling pag-aaral kaysa sa pagpapasa ng kaalaman. Nagalit siya at nagtanong kung bakit niya sinasabi ang mga ganyang bagay ngayon at tumalikod ito. Sabi niya, alam niyang hindi siya ganoon kagaling na estudyante, pero gusto pa rin niyang patuloy na matuto ng mahika mula sa kanya at ayaw niya ng ibang guro habang nagsisimula siyang umiyak. Tumalikod siya mula rito, sinasabing sasabihin niya ito ng maaga. Wala siyang alam sa etiketa o mga panuntunan para sa mga magic spar ng maharlika dahil hindi pa siya nakagawa nito. Pero kaya niya itong turuan kung paano manalo sa isang laban, pero iyon ay kung gugustuhin niya. Nagsimula niyang alalahanin ang palaging pagtawag sa kanya na isang bigo, at kung paano siya ginamit ng lahat para kutyain ang kanilang pamilya, na siyang naging sanhi ng kanyang mga problema sa pag-ugali. Pero ayaw na rin niya yon, sinasabing ang gusto lang niya ay manalo. Ngayon, hindi siya pumarito bilang nakababatang kapatid ni Reg, at lalong hindi bilang bunso ng House Duplain. Tumayo siya roon bilang estudyante lamang ni Derek at isang mage.